Ayun. Good morning mga kabingi. Good morning, good morning. So, ngayon, raraplayan natin si Sir na nag-comment dito. So, tinatanong niya kasi tumitimbang pa siya kung Aerox na version 3, ADV, or itong Dink natin ang kukunin niya. So, gagawin natin ng video yan, papakita natin. Pagkukumparahin lang naman natin ng konti. Konti lang kasi hindi ko pa na-try ang V3 na Aerox. Pero based sa paper, maganda rin naman siya. So, siguro ang laban nandito is yung comfort tsaka yung parts na lang. Yung kasi yung kasi isa sa iniisip niya rin, yung parts availability. Which is tama lang naman, oo. Maganda yung mga parts ka talaga na mahanap kahit saan ka pumunta. Pero tignan natin, ha? Una, lang tayo ng kape natin saglit. Okay? Bye! So, yun nga Ayun. So, ayun nga. Yung pag-uusapan natin today is about dun sa kay Sir na dito nag-comment. Tinatanong niya yung availability ng parts, kung mahirap daw ba yung mga pyesa. Which is tama lang naman, sabi ko nga. Kasi, in case na masirahan ka, syempre maganda pa rin yung, alam mo yun, makakatakbo ka sa mga store, mga local na motor shop, makakita ka ng mga parts mo para replacement parts, para ma-repair mo kaagad. Tama lang naman yung mindset na ganun. Actually, ganyan din yung naging mindset ko nung 2013, way back 2013, nung nabili ko yung pinakaunang Mia na version 1. So, Mio Soul yun na 115cc. Yun. Ang pinagpilian ko dati was Mio Soul, Novo, yung Novo Z, tsaka pangalan na ito, yung Sniper na version 1. Kasi astig din talaga yung Sniper nung mga panahon na yun eh. So, yun. Sa tatlong yun, pinaka-available lang parts is yung Mio Soul. So, yun ang pinili natin. So, when it comes dito sa Dink naman, team ko, hindi ka rin magkakaproblema eh. Kasi recently, nag-order ako ng mga parts. So, makikita mo dito sa Lazada, halos wala siyang parts. Konti lang talaga sa Lazada. Pero Shopee, doon ang marami. Marami sa Shopee. Although, ibang mga parts niya galing from China pa talaga. So, isi-ship pa from China. Medyo matagal. Tsaka medyo, mas pricey as compared sa, yung mga Japanese counterparts niya. Yung, Aerox, tsaka yung ADV. Medyo mas pricey siya. Medyo mas mahal siya. Pero quality naman. Yun naman yung gusto ko sa mga parts ni Kim ko talaga. Quality talaga. I mean, yung binili ko, yung top box bracket na nabili ko, talagang matibay talaga eh. Nung bumiyahe kami recently, di ba? Pumunta kami nag-New Year kami dito sa Quezon City, sa Manila. So, binahe namin, Baguio to Manila. Mabigat pa yung karga ng likod ko. So, talagang matibay yung bracket. Kasi hindi siya bumigay, walang alog, wala man lang screw na lumuwag. Tsaka talagang makapal. Makapal yung quality niya. May kita mo yung ganda niya naman dun sa part ngayon. So, yun, meron din tayong mga bukod sa Shopee, meron din tayong mga online seller dun sa mga groups. Which is okay sila. Okay sila, talagang bibigyan ka pa nila ng advice. Ayan, nandyan si Sir Vince Works, si Behave Lang, sino pa ba, Marjon, yung mga yan. So, yung mga seller talaga na active sa group ng Kim ko. Whether Dink S or Dink Arca, active talaga sila. Yan, so shout out sa mga yan. So, yun nga, hindi ka rin mahirapan sa parts dun sa Aerox V3, sa ADV, or dun sa sa Dink. Well, ang point ko lang is, ito kasi ang point dyan eh. Kung ikaw yung klase nung rider na, alam mo yun, sawa ka na sa mga palit makina, pakarga ng makina, palaki ng makina, mga ganun, yung mga kargado, hindi para sa yung Dink eh. Actually, yung Dink is para sa mga sawa na, sa mga karga-karga, mga ganun. Yung tamang chill ride ka na lang, nagagamit mo araw-araw, na-enjoy mo yung biyahe, long ride, yan. Doon ko masasabi na, doon yung lamang ni Dink talaga. Pipiliin mo yung Dink kung, kung andun ka na sa stage na yun. Pero kung ikaw yung klase ng rider na parang bago ka pa lang, gusto mo yung makina mo, papalit ka ng 59, mga ganun, kargado. Hindi para sa yung Dink.
Para to sa mga, ano dun sa mga, alam mo yung mga palit-palit na mga air filter, mga ganun. Hindi ka na maggaganon sa Dink eh. Hindi ka na maggaganon. Tipong ano ka na lang, gagamitin mo siya kung ano siya, as is. Wala na yung mga palitan, wala nang baklasan yung mga yan. Kasi pag nahawakan mo talaga yung Dink, yung ride niya pa lang, komportable ka na, wala ka nang papalitan. Ngayon, when it comes to riding comfort, between the three, Aerox, V3, ADV, tsaka yung Dink. Well, ang masasabi ko, riding comfort, pinaka-comfortable, siguro, hindi ko pa kasi na-try eh, yung ADV. Kasi yung ADV na 150, ano siya, ang ganda talaga ng shocks. Talagang kahit dumaan ka sa lubak, wala talaga. Ganun. Which is the same din na na-experience ko sa Dink coming from Aerox. Alam niyo naman, galing akong Aerox na version 2, di ba? So, coming from Aerox version 2, ang layo. Ang layo na experience ko, nag-experience ko dito sa Dink. Kasi sa Aerox na version 2, talagang, alam mo yun, pag wala kang angkas, masakit sa likod. Meron kasi akong dinadaanan araw-araw dito na lubak. As in, pag dumadaan doon yung Aerox ko, tapos ako lang nakasakay, sumasakit likod ko sumasakit katawan ko Whereas dito sa Dink, solo lang walang angkas sa likod. Maganda pa rin, hindi mo ramdam yung mga lubak-lubak. Yung ADV na 150, okay siya. Yung shocks niya, ganun din talaga, maganda talaga. Yung 160, sabi ng iba, may mga reklamo sila na hindi daw ganun kaganda yung play, ng shocks, as compared sa 150. Ganun. So, parts availability, ito lang. Parts availability, Aerox, tsaka Honda, mga Japanese. Marami yan sa mga motor shop. Yung Dink, yung order mo pa online. So, yun. Kailangan mong mamili dun sa tatlo kung sawa ka na ba sa mga karga-karga, sawa ka na sa mga palit makina, palit ng radiator, mga radiator na aftermarket, ganun. Kasi pinapalitan nyo ng iba sa mga Japanese, yung mga Aerox, NMAX. Pinapalitan nila radiator cover. Dito wala talagang baklasan, wala lahat. Siguro papalitan mo dito, kung ako lang, which is hindi naman pwedeng palitan. Ang papalitan talaga dito is yung charger. Ang bagal ng charger niya, 10 watts. 10 watts lang yung charger niya. Yun lang, pero aside from that, wala nang baklasan As in, as is na talaga yung gamit. So, yun ang input ko dun sa tatlo. Kasi na-try ko na yung tatlo Yung ADV 150 ng pamangkin ko nun. Tapos yung Aerox na version 2. Version 2 Aerox na version 2 ko dati. Tapos yung Dink ngayon. So, on paper, siguro mas maganda Aerox na version 3. Lalo yung SP. Kasi parang semi-auto na yung dating mo dun Kumakambyo-kambyo ka yata dun Tapos disc brake na rin yung likod. Pero when it comes to safety features, imagine mo na lang yung preno mo sa harap, likod, ABS. Tapos triple pot, 3 yung kumakagat. Kasi ako, alam ko, isa lang kumakagat, single pot lang yung mga Japanese Single pot caliper, which is maganda rin, okay din. Goods lang. Pero dito kasi, masasabi mo, kumbaga, yun, good. Ito, the best. Yung braking system niya. So, yun talaga. Yun talaga ang masasabi ko dun sa tatlo. Tapos, when it comes to Aerox, yung unatan ng paa, hindi ka makaunat ng paa talaga dun. So, isa pang i-consider mo yun kapag long ride. Kasi pag, ito nga, bumiyahe kami Manila to Baguio. Pauwi na dito sa Baguio. So, ang sarap. Bumiyahe kami, 12 hours. Mga 12 hours din yata yun kasi marami kaming stopover Ako kasi pag feel ko mag-yosi o kaya feel ko magkape, titigil kami 7-Eleven. Ganyan. Pero solid yun, kahit 12 hours, walang sakit sa katawan, alam mo yun, ang sarap ng biyahe. Hindi siya masakit sa katawan nung umuwi kami dito. Ang layo ng difference niya as compared dati sa V2. Yan, stock suspension kasi yun. So yun, La Union pa lang, minsan masakit na yung tuhod ko, pagod na ako, ganun. So may difference talaga. May difference talaga yung sarap ng biyahe, yung comfort, lalo yung sa Dink or sa ADV, nakakaunat ka ng paa. So, hindi talaga pagod yung katawan mo. Isa pa pala,
walang remap dito. Walang remap sa sa Kimco. So, hindi siya talaga tulad ng mga Japanese na marami kang mga cool features ba. Tulad niyan sa Aerox na V3. TFT na yung screen. Pwede mo i-connect yung phone mo. Alam mo yung mga extra features na na astig. Yan. Pero sa Dink kasi, straight up lang siya. Straight up na motor talaga. LCD screen. Hindi mo pwede i-connect yung phone mo. Wala din kasi siya yung Nudo technology ng Kimco na pwede mo i-connect yung phone mo dun sa motor mo para dun ka na magna-navigation, mga ganun. I-search mo na lang yung Nudo technology ng Kimco. Way back 2019 pa yung technology na yun. Parang first in class yata yan. So, search mo na lang. Yun lang yung input ko about dun sa tatlo, sir. So, hopefully kahit pa paano nakatulong naman ako sa pagpili mo between the Aerox, ADV, tsaka yung Dinkar. So, hopefully nakatulong ako and nakapag-desisyon ka kung ano talagang para sa iyo ba. Ganon. So, yun lang. Salamat, sir. Salamat sa panonood ng video natin and mga kabingi. Hanggang sa next video natin. Okay? Bye!